Breaking news, pinakabagong pangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at ng Houthis, December 27, 2024. Mismong gobyerno ng Israel ang nagsagawa ng anunsyo na umatake na sila sa mga lugar na kinokontrol ng Houthis sa Yemen. Wasak ang international airport ng Yemen, kasama ng winasak ng Israel ang military sites ng Houthis. Matapos ang pag-atake ng Israel, agad na nagsalita ang United States of America. Sinabi nito, Israel has the right to defend itself at hindi rin nagpahuli ang United Nations. Nagsalita rin ito pero kinundi na nito ang ginawang pag-atake ng Israel sa Houthis. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Ngayon ay December 27, 2024. Kalat na kalat ngayon ang balita. Iniuulat ito ng iba't ibang news agency worldwide na ang Israel ay sumalakay na sa mga lugar na kinokontrol ng Houthis sa Yemen. Naaalala niyo pa ba sa nakaraan nating vlog, December 25, ang Houthis ng Yemen sumalakay sa Israel. Pero lahat ng mga ballistic missiles ng Houthis at drones napabagsak ito ng air defense system ng Israel. Agad na nagsalita ang defense minister ng Israel na si Israel Katz. Sinabi nito na maghihiganti ang Israel sa ginawa ng Houthis. At kahapon, December 26, isang araw ang nakalipas matapos na umatake ang Houthis sa Israel noong December 25. Lumipad ang mga warplanes ng Israel papuntang Yemen. Yun pala, naghiganti na ang Israel sa Houthis ng Yemen. Hindi nag-alinlangan ang Israel na i-anunsyo ang naturang pag-atake sa Houthis ng Yemen. At ayon sa anunsyo ng Israel, ginawa nila ang naturang airstrike bilang ganti sa ballistic missiles at drones na isinagawa ng Houthis sa Israel. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, 25 na mga Israeli fighter jets ang ginamit ng Air Force upang wasakin ang military targets ng Houthis. Tinamaan din ang international airport ng Sana'a. Nang marinig ng mga Yemeni ang mga fighter jets ng Israel na palapit sa kanilang lugar, mabilis silang nagtakbuhan at naghanap ng mga safe na lugar. Maging ang mga tao na nasa international airport ng Sana'a, mabilis silang naglabasan hanggang sa marinig nila ang napakaraming pagsabog. Mismong si Benjamin Netanyahu ang nagsalita. Ayon sa kanya, quote and quote, "We are determined to cut off this terror arm of the Iranian axis of evil. We will persist in this until we complete the job." Mga kaibigan, marami ang nababahala sa mga pahayag ni Benjamin Netanyahu. Maging mga analyst ay nababahala dahil sa mga pahayag ni Benjamin Netanyahu, tila ipinapahayag nito na ito na ang simula ng kanilang full-scale laban sa Houthis ng Yemen. Kumbaga, kung ano ang ginawa ng Israel sa Gaza kontra Hamas at sa Hezbollah ng Lebanon, ay ganon din ang kanilang gagawin ngayon sa Houthis ng Yemen. Panahon na raw upang maubos ang mga galamay ng Iran upang magkaroon ng pagbabago sa Middle East. Nilinaw din ng Israeli Defense Forces kung ano talaga ang kanilang target sa kanilang ginawang pinakabagong pag-atake sa Houthis ng Yemen. Ayon sa IDF, ang pinaka-target talaga nila sa Houthis ng Yemen ay ang military bases ng Houthis na kung saan dito rin nagmumula ang isinasagawang pag-atake ng Houthis sa Israel gamit ang kanilang ballistic missiles, drones at iba pa. Sinadya rin daw na pulbusin ng Israel ang Hesias Power Plant. Malapit lang daw ito sa military base ng Houthis at ito ay kontrolado ng Houthis sa capital. Wasak din ang mga lugar ng Houthis na nasa Hodeidah, sa Halif at Ras Kantib. At dahil malapit sa coastal area ng Yemen ang mga lugar na nabanggit, wasak na wasak ang maraming mga daungan. Dito raw idinadaan ng Iran ang kanilang mga supply na armas para sa Houthis. Ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel na sa naturang airstrike, 6 na tao ang kumpirmadong nasawi. 3 rito ay mula sa Hodeidah. Samantala, 4 na po naman ang malubha ang mga sugat na natamo. Pero ayon sa Yemen Health Department, patuloy pa raw na dumadating ang mga taong sugatan. Kaya sa mga 40 na sugatan na sinabi ng Israel,
malamang ito ay magtriple pa. Agad naman na nagsalita ang chief ng United Nations at tinawag ang naturang airstrike ng Israel sa Houthis ng Yemen na alarming. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, spokesperson ng UN Secretary General na si Antonio Guterres, kinundina nito ang pag-atake ng Israel sa terror group na Houthi. Marami akong mga comment na nababasa. Bakit hindi kinundina ng United Nations ang ginawang ballistic missiles ng Houthi sa Israel? Sa loob lamang ng isang linggo, kasama na ang December 25 na ballistic missile attack ng Houthi sa Israel. Ayon sa marami, bakit hindi ito kinukundina ng UN? At ngayon na gumanti ang Israel sa Houthis ng Yemen, mabilis itong nagsalita at kinundina pa ang ginawa ng Israel. To the rescue naman ang United States of America. Agad na nagbigay ng statement. Ayon sa Estados Unidos, Israel has the right to defend itself. Ito ang sinabi ng State Department official ng United States of America. We support Israel's right to defend itself. Pero may pakiusap ang Estados Unidos sa Israel. Iwasan daw ang mga sibilyan. Dagdag pa ng Estados Unidos. Kritikal ang ginagawang pag-atake ng Israel sa Houthis. Pero kinakailangan nitong i-comply ang kanilang obligasyon na maprotektahan ang mga sibilyan sa Yemen. Ayon naman sa chief ng World Health Organization or WHO, malapit lang daw siya sa capital city ng Yemen nang magsagawa ng airstrike ang Israel. Kitang-kita raw ang mga makakapal na usok, bunsod ng mga missiles ng Israel. Papunta na sana sila sa Sanaa dahil sila ay palipad na pauwi. At merong mga crew niya ang sugatan. Agad na kansilado ang mga flights sa Sanaa. Maging ang watchtower nito ay wasak. Maraming mga eroplano ang hindi makakaalis sa Sanaa at marami rin ang hindi magagawa ang maglanding sapagat ang mga runway nito ay gibang-giba. Ayon sa chief ng World Health Organization at sa UN colleagues, sinabi niya na maghihintay sila kung kailan mare-repair ang mga runways ng Sanaa. Mga kaibigan, ewan ko lang kung maniniwala kayo rito sa sinabi ng iba na dahil sa ginawa ng Houthis, mas lalo raw na mahihirapan ang ekonomiya ng Houthis na bumangon. Katulad yan, ang airport nila ay nahinto ang operasyon. Alam naman natin na napakalaki ng ambag para sa ekonomiya ng isang bansa ang pagkakaroon ng isang international airport. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, sino ang dapat sisihin? Ang Israel ba na nagsagawa ng airstrike sa airport ng Sanaa o ang Houthis? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At mga kaibigan, subaybayan ang mga susunod at pinakabagong kagalawan sa pagitan ng Israel at mga kalaban nito sa Middle East at saan mang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, pindutin mo na yung subscribe button. Kalembangin mo na rin yan para ma-notify ka pag meron tayong mga bagong uploads. Sa lahat ng aking mga kababayan na nasa Israel, nasa Lebanon, sa Jordan, sa Syria, kung meron man sa Iran, sa Saudi Arabia at saan mang dako ng mundo, mag-ingat po kayo. Hangad po namin ang inyong kaligtasan. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.